Ang mga psychological experiment ay mga kontroladong pagsusuri o eksperimento na isinagawa upang pag-aralan ang kaisipan, kagustuhan, at pag-uugali ng isang tao. Ito ay karaniwang ginagamit upang masuri ang mga hindi pa natitiyak na konsepto tulad ng memorya, perspektibo at reaksyon ng tao sa iba't ibang sitwasyon. Sa ilalim ng matalinong pagsusuri, nabibigyang linaw ang mga tanong na bakit at paano, at lubos nating nakikilala ang kalikasan ng tao na kung tawagin natin ay human nature. Subalit bitbit ng positibong aspeto nito ang masamang epekto ng mga eksperimento sa mga taong bahagi ng pag-aaral. Kaya naman sa videong ito ay aalamin natin ang 5 nakakakilabot na mga psychological experiment. Homosexual aversion therapy noong 1967, isang pag-aaral na naglalarawan ng mga pagtatakang paggamot sa isang grupo ng 43 homosexual na kalalakihan ay inilathala sa British Medical Journal noong 1967. Paano? Sa pamamagitan ng pag-flash ng litrato ng mga hubad na lalaki hanggang sa kung kailan nila ito ibiging tingnan. Ang mga kalahok na homosexual ay kinukuryente sa buong katawan sa bawat 8 segundo. Nagkaroon din ng mga slides na nagpapakita ng larawan ng mga babae. Ngunit, ang mga volunteers sa eksperimento ay pinayagan na tumingin ng walang kaparusahan. Bagamat inirerekomenda ng mga mananaliksik na mayroong kaunting tagumpay sa pagpapagaling ng kanilang mga kalahok noong 1994, itinuturing na mapanganib at hindi epektibo ng American Psychological Association ang aversion therapy para sa homosexualidad. The Third Wave, 1967. Paano nangyari ang Holocaust? Isa ito sa mga mainit na tanong sa kasaysayan. At nang si Ron Jones, isang guro sa Huberly High School sa Palo Alto, ay nahihirapan na sagutin ito para sa kanyang mga mag-aaral sa sophomore noong 1967, nagdesisyon siyang ipakita na lang ito sa kanila. Sa unang araw ng kanyang social experiment, gumanap si Jones bilang isang diktador na gaya ni Adolf Hitler. Pero habang nagtatagal ang linggo, ang pamamahala ni Jones na tila isang anyong pasismo ay naging isang klase-wide na club. Lumikha ang mga mag-aaral ng kanilang sariling insignia at tinanggap ang isang Nazi-like salute. Tinuruan silang mahigpit na sumunod sa mga utos ni Jones at maging tuwid na tutol sa demokratikong pamamahala. Pati na ang pagkolekta ng iba pang kaanib. Tinawag na The Third Wave ang bagong ideolohiyang itinuro ni Jones at kumalat ito ng parang apoy sa paaralan. Sa ika-4 na araw, nag-alala na ang mga guro na ang kilusang pinasimula ni Jones ay hindi na nakokontrol, kaya tinapos niya ang eksperimento. Sa ika-5 araw, sinabi niya sa mga mag-aaral na ang kanilang naramdaman ay ang parehong pakiramdam ng mga German noong panahon ng Nazi regime. Buti na lang, wala itong naging masamang bunga sa mga bata. Bobo Doll Experiment, 1961 to 1963. Sinubukang ipakita ni Albert Bandura, psikolohista ng Stanford University noong early 1960, na ang kilos at gawi ng tao ay natututunan sa pamamagitan ng reward at parusa. Upang magawa ito, kumuha siya ng 72 mga bata bilang kalahok ng eksperimento at isang malaking inflatable toy na tinawag niyang Bobo Doll. Isang grupo ng mga bata ay pinapanood ng modelo ng agresibong pag-uugali kung saan lubos na pinagpapalo at inabuso ng matanda ang laruan sa loob ng 10 minuto. Nakakabahalang natuklasan ni Bandura na sa mga 24 na batang nakikita nito, halos lahat ng mga bata ay kinopya ang ganitong pag-uugali. Nang maiwang mag-isa ang mga bata sa loob ng silid kasama ang laruan, nakita sa mga bata ang verbal at pisikal na karahasang hindi mo aakalaing magagawa ng isang musmos. Inulit niya ang eksperimento noong 1963 at parehong resulta ang kanyang nakuha. Matagal nang usapin ng etikal na batayan nito, lalo pat ang mga bata ay tila sinanay na umastang bayolente na maaaring magdulot ng masamang epekto sa mahabang panahon. The Monster Study, 1939. Unang itinago bilang sikreto ang speech therapy experiment ng psychologist na si Dr. Wendell Johnson dahil sa dungis nito sa kanyang propesyon.
Ngunit ngayon, sa tawag na monster study, ito na ang pinakakilalang eksperimento sa buong mundo. 22 udilang mga bata, 10 sa kanila ay may mga isyu sa pagkakabulol, ay inilagay sa 2 grupo. Bawat isa ay may halo ng may at wala ring problema sa pagsasalita. Ang isa sa 2 grupo ay binigyan ng positibo at nakakapag-udyok na feedback tungkol sa kanilang verbal na komunikasyon, habang ang isa naman ay lubusang nilalait para sa kanilang minsan wala naman mga problema sa pagsasalita. Ang pag-aaral na ito na tumagal ng 6 na buwan ay may malaking epekto sa mga tao. Ito ay nagkaroon ng epekto pati na sa mga wala naman sanang problema sa pagsasalita. Ano pat nagdulot ng kawalan ng kumpiyansa at pagkukubli sa ilan. Noong 2007, 6 na dating mga subject ng pag-aaral ang binigyan ng malaking bayad ng estado ng YOA. Samantala, ang mga reklamo ay nagulat ng habang buhay na mga sakit ng psychological at emosyonal nilang kalusugan. Una, the David Reimer case, 1967 to 1977. Lubusang nagbago ang takbo ng buhay ng Canadian na si David Reimer, hindi lang dahil sa nabigo nitong tuli noong siya ay 6 na buwang sanggol, kundi dahil sa maling desisyon ng kanyang mga magulang na ipatingin siya sa isang propesor, doktor at medical psychologist na si John Money. Si Money ay nagtataguyod ng kanyang teorya na gender neutrality, kung saan ang gender identity ay natututunan lamang ng mga bata sa kanilang paglaki at hindi sa kung ano sila pinanganak, babae o lalaki. Iminungkahi ni Money na gawing mani ang talong ni David at palakihin bilang babae. Tinawag siyang Brenda magmula noon. Ngunit lumipas ang 10 taon, hindi lubusang kinilala ni David ang kanyang sarili bilang babae at namuhay bilang lalaki simula nang siya ay 14 na taon pa lamang. Sinubukan niyang ibalik sa dati ang kanyang ari, ngunit labis siyang na-depress. Kalaunan, siya ay nagpatiwakal noong 2004. Samantala, binalot ng kontrobersya ang eksperimento at ang psikolohista na si Money dahil dito. Kakaiba, nakakagulat, at nakakapaminsalang mga psikolohikal na eksperimentong ito. Karaniwang nauugat sa mga isyu ng etika, pag-aabuso ng participant o kawalan ng kontrol sa mga epekto ng eksperimento kung bakit ang mga nabanggit na video ay lubos na nakakakilabot. Mahalaga na ituring na tao ang mga kalahok sa eksperimento at igalang ang kanilang mga karapatan nang mapanatili ang kanilang kaligtasan at kagalingan. Karaniwang napapanood lang natin sa mga palabas sa telebisyon o pelikula, lalo na sa genre ng science fiction, ang mga baliw na siyentipikong nais maghiganti, manakit ng kapwa o di kaya'y sakupin ang mundo gamit ang siyensya. Malayo man sa katotohanan, subalit sa realidad, ang mga eksperimentong psikolohikal ang tiyak na dapat mas katakutan, kaya doble ingat at basahing mabuti ang kasulatan ng mga pag-aaral bago tayo lumagda rito. Baka hindi lang ang iyong isip at puso ang pag-aralan nila, ikaw mismo ay maaari nilang paglaruan sa mga nabanggit na mga psychological experiment. Ano ang pinakaayaw mo? Ikomento mo naman ito sa ibaba para malaman naman namin. Paki-like ang video, mag-subscribe at maraming salamat sa panonood mga kasoksay.